Tahimik, luma, at puno ng mga lihim. Ako si Mystery Maven at ngayong gabi, samahan ninyo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng isang dormitoryong may naninirahang hindi na tao. Sa lumang university sa Maynila, may isang dormitoryo na halos sarado na dahil sa mga kakaibang nangyayari tuwing gabi. Isang estudyante, si Lyra, ang bagong lipat doon matapos siyang malate sa pagpili ng tirahan. Tahimik ang lugar, ngunit ramdam niya agad ang kakaibang lamig na parang may nakamasid sa kanya. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng gamit, may narinig siyang mahinang kaluskos sa hallway. Siguro pusa lang, sabi niya sa sarili. Pero nang silipin niya sa pintuan, may aninong dumaan at huminto sa tapat ng kanyang kwarto. Wala siyang nakita, pero may naamoy siyang lumang pabango matamis, pero nakakasulaso. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker tungkol sa dating mga nakatira doon. Tahimik lang itong tumingin sa kanya at nagsabi, "Huwag mo na lang pansinin kung may kumatok sa gabi." Napakunot ang noo ni Lyra, pero hindi na siya nagtanong pa. Gabi ulit at eksaktong 12:00, may marahang kumatok sa pinto. 3 beses. Mabagal. Malakas. Nang buksan niya ito, walang tao, pero sa salamin ng kanyang kabinet, may refleksyon ng babaeng nakaputing mahaba ang buhok, nakangiti. Biglang bumagsak ang ilaw at narinig niya ang boses na bulong, "Bakit mo binuksan?" Kinabukasan, nagdesisyon siyang lumipat ng dorm. Habang naglalakad palabas, may nakita siyang lumang larawan sa pader, isang grupo ng estudyante. Napatigil siya nang makita ang babaeng nasa likod ng litrato. Ang parehong mukha, parehong ngiti at sa ilalim ng larawan ay may nakasulat, Lyra Santos, Class of 1978. Isa na namang kwentong bumabalot sa dilim. Kung gusto mong marinig ang susunod, huwag kalimutang i-follow ang Voice of Mystery Files. Ako si Mystery Maven, ang iyong gabay sa mga kwento ng hiwaga at lagim.